As promised, nung nireview natin at ipinakilala sa inyo ang QJ Motors Fortress 160, sinabi naman natin sa inyo na dadagin natin to sa real world ride natin para malaman kung kumusta nga ba ang performance ng motor na to. And this is the performance review. Sa video na to, ang mga maaasahan yung malaman, ano naging top speed ko dito, kumusta ang hatak, kumusta ang konsumo ng gas, at iba't iba pang mga features and functions na gagamitin natin sa isang motor para mas malaman mo ng buo ang lahat ng dapat malaman kay Fortress 160. Kadalasang tanong ng marami, lalong-lalo na if outside of the big four Japanese brands, kumusta nga ba yung pyesa? Kahit nanggagagkit na ako, pag-usapan na natin to. Ang presyo talaga nito in the market is 149,900, pero sa Moto Changi PH, eto, mag-Facebook message na lang ka sa kanila or you can visit them. Naka-promo price to at 139,900 pesos if magre-reserve ka na ahead of time. May tatlong variants to. Yung unang na-review natin is the color white. Ang hawak natin is yung gray silver, at meron din naman itong matte black na version. Again, you can already reserve as early as now. Message nga kayo sa Moto Changi PH dahil kapag nag-reserve ka, yung 149,900 magiging 139,900 para makuha mo yung promo price. Ngayon, performance naman ang pag-usapan natin. So I have been using the Fortress 160 sa mga lakad ko these past few days, past few weeks, at actually ngayon, kakagaging lang namin ni Kuya GJ, na aking malupit na videographer, sa isang short, long ride. Malapit lang pero medyo long ride. So nagamit na natin tong motor na to sa maaraw, maulan, sa diretsong kalsada, at sa mga twisties, pataas, pababa, at ilang hundreds of kilometers ko na rin sa gamit. And I believe na this time mas accurate na yung information na mas share ko sa inyo. Praktikalan muna tayo mga brother. Pagdating sa kanyang seat compartment, unahin na natin yan kasi karamihan sa atin nagtatrabaho, gusto kapag bago pumasok ng opisina, iiwan yung helmet dito. So the last review, I believe we were not able to test kung kasya nga bang full face helmet dito. So ngayon, itetest natin siya. Lagyan natin ng isang full face helmet. Ito, isa sa mga full face helmet na ginagamit ko. Yan, wala siyang mga intercom or camera. Yan, kasya. Pero hindi may sasara. Yan, hindi siya masasara. So, practicality when it comes to fitting a full face helmet, hindi siya ubra dito. Base sa distance nito, yung mga open face helmet, kakasya. Sa full face, negative na dyan. Pero para makita nyo mismo gano'n nga ba kalaki. Kasi malaki, kala ko nga talaga kasya yung kasya yung full face helmet eh. Tingnan natin, maglagay tayo ng ibang items para mas matansyan yung space ng compartment na to. Meron tayong 2 liters soft drinks. Hindi po ito sponsored. Yan. So I'm able to fit a couple of 2 liters soft drinks. Tas mukhang kasya pa akong pabaliktad na gano'n. Tas dito mukhang kaya pa mga papel, documents, or jacket, tas mga singit-singit. So more or less, okay pa rin. Marami ka pa rin maigagagay in terms of your tools, documents, jackets, damit, etc. Kapote, lalo na sa panahon ngayon. Yan siya. Tapos, nga pala mga brother baka makalimutan nyo, this is not the full specs review. Kasi kung gusto nyo yung specs nito, panoorin nyo yung nakaraang video natin tungkol sa Fortress 160. Ito yung mga practical review. Kumusta talaga yung performance ng motor na to? This is the performance review. Okay, sunod na natin yung riding position nito. Sinakyan ko na kasi ito nung nandun tayo sa Bristol showroom. Ayan, tapos nakita nyo naman, di ba, na Pinoy friendly, mababagang tong motor na to. Ayan, saka malapad yung upuan. But, when it comes to the overall riding comfort, na-appreciate ko siya. As in, sobrang na-appreciate ko siya. Ang ganda ng play ng suspension. Dinaan namin to sa mga lubak eh. Kasi papuntang Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Lalo na kung ikaw ay manggagaling dito sa bypass, sa mga nakakaalam. Bago ka dumating doon, marami kang dadaan ng mga lubak-lubak talaga. At nasabak talaga namin to sa lubak. Ang na-appreciate ko dito is the rear suspension. Sobrang lambot ng play. As in, swabe lang. Hindi siya masakit sa puwet, sa madaling salita. Tapos yung front suspension naman natin, hindi siya yung tumutukod. Swabe, yung parang pag-approach mo dun sa lubak, gagaro lang siya, bababa, tataas, hindi rin siya biglaan. Kaya ang sarap. Tapos,
when it comes to the overall riding comfort, yung upuan na to, saktong-sakto yung lambot. Na-appreciate ko talaga yan. So, iba kasi yung sinasakyan natin ng nasa kasa lang versus yung dinaga talaga natin sa ride. At masasabi ko, komportabling i-ride to. Mukhang pwedeng ipanglibot Pilipinas ulit natin. Pero that's how comfortable I was when I took this for a medyo long ride lang naman. At komportable yung ano natin, yung overall ride. At saka isa pa, sabi ko nga nung nakaraang review, eto, halos diretso yung pa ako, tapos may space pa na gumalaw. Napakalaking bagay. Iwas ngagay talaga. Tsaka etong small curve dito sa upuan. Yan. Ang laking bagay na din ito na nakasuporta dito sa lower back mo. So that's something kaysa yung flat lang. Na-appreciate ko talaga yun. Ngayon, pagdating naman doon sa kapit ng gulong natin, makikita niyo sa mga shots natin ngayon, meron tayong mga dinaanang malubak, medyo twisties, mga malupa, mabuhangin. Yung stock tires na ito is more than okay. Kumbaga, wala. Ano ko lang? Kung gusto mo i-corner, isagad ng corner mo. Kung gusto mong relax lang, okay lang. Tapos sa mga punto na basa yung kalsada, wala rin namang instance na ako ay nadulas or ako ay nag-alangan dahil medyo bibitaw yung goma. So stock tires, okay. Kilala nyo naman ako. When it comes to my review, sinasabi ko kagad, kahit stock yan, kahit brand yan, pagitan nyo na kagad ang gulong, ang ilaw, etc. Ito, okay pa to. So hindi mo kinakailangan na magpagit kagad ng gulong pag ito ang motor na bibigin mo. Nakatulong din siyempre yung traction control system ng motor na to. Marami tayong mga dinaanan na medyo alanganin yung kalsada dahil may mga buhangin, may mga konting malulumot. Pero the fact na nakamonitor or namomodulate nung traction control system yung ikot ng gulong natin sa likod kapag medyo bumibitaw, yun okay yun. I think there's a couple of times na parang bibitaw kasi naka-throttle ako pero kukontrolin ni traction control system. Pagdating naman sa brakes mga brother, again, alam niyo naman na disc brake sa harap, disc brake sa likod, and then dual channel ABS na rin. Pero if you're going to use this, ina-advise ko na sa inyo na mas may allowance na hindi kakagat si ABS sa rear. Ibig sabihin, kapag ito yung binigla mo ng preno or ito yung lagi mong gamit, hindi siya basta-basta kakagat. Mas sensitive sa ABS functionality yung harap. So ito, mas konting piga mo, mas mararamdaman mo na kagad yung timpla ni ABS. So that's something na kailangan nyo malaman para at least alam mo kung paano titimplahin yung braking. Pero both of which gumagana yung ABS. Nararamdaman mo talaga. Mararamdaman nyo naman yan, di ba? Yung mga brother natin na rider dyan. Lalo na yung mga naka-ABS. Kapag pumreno ka, mararamdaman mo, minomodulate niya talaga para hindi mag-lock yung brakes natin. Pero mas sensitive si front sa pagkagat ng ABS versus si rear, which is I think practical lang naman kasi marami sa atin mas nakagawian ng mag-brake muna sa rear. Pero ang advice ko, timplahin mo pa rin yung pag-brake sa front at saka sa rear kahit na naka-ABS ka pa. Now, another practicality feature is the fact na nagra-ride kami, wala na kaming oras para lagyan ko to ng phone holder. Kaya ang nangyari, nagdepende ako dun sa phone connectivity, specifically the screen mirroring feature ng motor na to. So it was very convenient for me na wala akong phone holder. Yung phone ko actually nandito na lang sa front pocket compartment ko. Nandito na lang siya sa loob. So kahit na umulan, okay lang, safe siya. Pero yung maps ko, dahil may screen mirroring, nag-a-appear sa screen ko. So swabe lang siya. Imagine mo yun. So ang ganda ng peripheral ko dun sa direction, tapos ang mata ko nakatutok sa kalsada. I have to focus on my riding. Pero hindi ako maliligaw. So pwede rin to. Halimbawa, if you're someone na gusto mong ipangangkas, move it, Gaga Move, Grab, etc. At kung mapa lang naman ang talagang mapang, isa sa mga importanteng app na kailangan mo, without having to have the phone holder, pwede mong gamitin itong motor na to pang long ride. Napaka-convenient. Yun. Maraming function yung phone connectivity, but ang pinaka-favorite ko talaga guys, the screen mirroring. May kita nyo ngayon, di ba? Yung the way the map is shown sa screen, but at the same time, may kita mo pa rin yung ating fuel, yung ating speedometer, basically yung practical status ng motor may kita natin. So, okay yun. Pagdating naman sa actual na hatak ng motor, yun, doon talaga natin tinest. Kasi nung nasa twisties tayo sa DRT, hindi natin mateste. Pero paglapag natin sa bypass road, ito kasi rektahan na to .
medyo open yung kalsada, wala namang mga ibang dumadaan, nag-test naman tayo ng acceleration. Again, paalala, we are not gunning for the top speed. Hindi natin ini-intention na masagad ang speed nito dahil hindi naman practical talaga yun. Saan kalsada ka nga ba sa Pilipinas makakakuha ng top speed mo all the time? Walang ganun. Pero yung hatak ang importante. Kaya ito, panoorin nyo ang naging hatak at acceleration performance ni Fortress 160 sa video na to. 3, 2, nung sinubukan ko yung acceleration nito, unang piga mo talaga, merong mga less than a second delay bago siya umarangkada. Siguro yun yung naging issue ko sa kanya. Pero pag nakabuelo na siya, tuloy-tuloy na talaga. Mas mabilis na na-achieve yung 60 to 80 kilometers per hour na tina-target natin, which is the practical speed for me pagdating sa acceleration. Kasi yun yung talaga magagamit natin sa kalsada when overtaking and yung mga sudden or initial launch natin. Nung bago pa lang to, kasi nung pinadala sa akin to, brand new ginagamit ko, hindi pa siya umaabot sa 1,500 km break-in mileage natin. Pero so far, in the few hundred kilometers na meron na ako dito, nawala na yung, nalala niyo yung sa comparison ko ng mga 150, 160cc scooter, sinabi ko doon na in the middle between 60 to 80, or bago ko umabot ng 60, parang merong magmemelo yung motor, tapos buwelo ulit. Nawala na yun. So in this case, meron lang siyang mga 0.8 of a second delay. Pag throttle mo, konting arangkada lang, tapos biglang mararamdaman mo yung punch ng arangkada niya. Doon ko na siya na-appreciate. Nung medyo naikot na natin, mas na-brake na natin, mainit na rin yung makina. So, a very capable engine when it comes to acceleration. Definitely sa mga pataas, sinubukan din natin to. So, walang palya. Kayang-kaya na ito. Kahit umabot ka sa mga highest point or mga pataas at patarik na highway, hindi ka mabibitin dito sa motor na to. At so far, nasagad ko yung speed sa 109. Pero hindi pa yun yung sagad niya. Kasi may mga sasakyan na sa unahan Pero nung medyo libre yung bypass road, sinagad ko na muna, tiningnan ko, isang rektahan lang naman, hindi yung tuloy-tuloy na hataw. Suwabe pa rin yung pag-accelerate niya up to 105. Pagdating sa mga 105 yan, medyo climbing na siya, 107, 108, 109. Pero kailangan ko ng bitawan kasi again, wala tayong safe space para isagad pa ng mas mataas na speed pa tong motor na to. Pero again, that's on my usage, my weight, baka mas mabilis pa or mas mataas pa yung speed na makuha nyo dito. At syempre, kumusta nga ba ang konsumo sa gas? Sa nakararami, napaka-importanteng factor yan. So, sabi ko I've been using this motorcycle around, running errands, kung saan ako pupunta, around the metro, around Bulacan, tapos may mga occasional chill ride, vacation ride tayo. At ang ginawa natin, nag-full tank method tayo. So, pina-full tank natin. Para sa mga hindi nakakaalam, pina-full tank natin yung motor, tapos biniyahin natin kung ilan mang kilometro ang kakayanin natin. Tapos ang ginawa, pina-full tank natin ulit para ma-measure natin or masukat kung gaano karaming gas ang nakonsumo ng motor na to. So ito yung actual na gas consumption natin in the few hundred kilometers that I have been using this motorcycle. Alright, so gagamitin natin ngayon full tank method para sa Fortress 160 para ma-measure natin kung ilan yung mauubos natin gasolina. Bulaga. Dun sa biyahe na gagamitin natin ngayon, saka natin makakompute kung ano fuel consumption ni Fortress 160. Papunta nga pala tayong DRT ngayon. Kasama natin ko yung DJ. Nakapag-ride na Well, starts at 00. Pero to be safe, ito yung total odo natin so far 114. Papinig natin yung distance natin. So after over 100 kilometers, sukatin natin mamaya. Ito na yung odo natin 238. So nagkaroon tayo ng medyo short na long ride. Tapos ginamit pa natin to banda rito. I-full tank na natin agad para makita natin gaano nga ba karami yung nakonsumo natin na gas. Okay. Ride muna tayo bago tayo. Okay. So, pina-full tank natin 3.232 liters. Ibig sabihin, yan yung naubos natin
simula nung nagpa-full tank tayo bago tayo nag-ride pa DRT. Ngayon, pag inano natin to, yan, may kita nyo mga brother, full tank na. Tapos 238 kilometers yung nabiyahe na natin. Ngayon, kukompute natin kasi nung tayo ay nagpa-full tank bago mag-DRT, 114,114 yung ano natin noon, yung odo. So ngayon, yung odo natin ngayon 238 minus yung starting odo natin na 114. So in the past couple of days na may konting ride, may errands banda rito, nag-total tayo ng 124 kilometers. Ito naman ang i-divide naman natin to dun sa liter. So 3.3232 divided by 3.232. Ayan. So ang liters or ang fuel consumption na nakuha natin sa Fortress is 38.36 kilometers per liter. Karamihan pa noon waywayan kasi nung nag-ride kami, paspasan yung pacing natin. So pwede pa tong umangat, pwede rin bumaba, depende sa throttle control mo. Alam ko yung mga ibang napagtanong ako na Fortress, umaabot sila up to 41 kilometers per liter. Pero ako, sa bigat ko, sa gamit ko, yan, 38.36 kilometers per liter para sa Fortress 160. At kung kayo naman ay mas conscious, kasi ako bitaw lang ako ng bitaw ng silinyador, kung kayo mas conscious, may kita mo to yung real time fuel consumption mo. So may kita mo dyan kung ilang litro per 100 kilometer yung nakukonsumo mo. So mas mababa yung liters, yung liter figure, yung nandito sa kaliwa, mas maganda, mas tipid kumbaga. Okay. So considering yung numero na yan mga brother, tipid pa rin. 'Di ba? Eh ako medyo walwalan pa ako gumamit, lalo na pag test unit. Talagang winawalwal natin ang gamit para makita ko yung totoong konsumo ng gas, practicality, 'di ba? Pero matipid pa rin, especially given its price point, given its features. Panalo ka na rin dito, kumbaga hindi ka na rin talaga magpapaiwan. Medyo ano rin din malaki yung diferensya sa presyo, lalo na ngayon naka-promo price versus its Japanese counterparts. Ngayon, pagdating naman sa pyesa at availability ng mga iba't ibang mga spare parts ng motor na to, yun ang laging tanong maganda sana, kaya lang yung pyesa walang available, ganito ganyan. Mga brother, we are already in 2024. Masasabi natin na gone are the days wherein yung mga bikes na ganito, lalo na kapag bagong salta sa Pilipinas, ay may hirapan ka na magkaroon ng pyesa. Naturally, mas marami pa rin mga pyesa ang mga Japanese brands dahil matagal na yan sa Pilipinas pero hindi ibig sabihin sobra kang mahihirapan pagdating sa pyesa. Dahil alam mo kung ano ginawa natin, binuksan natin ang motor na to, lalo na yung mga basic parts na ito, para makita natin kung mahihirapan nga ba tayo sa paghahanap ng pyesa na to or hindi. Eto, tingnan natin. As requested and as promised, binuksan natin to. Ang worry talaga natin sa karamihang pagkakataon sa mga ganitong bike, yung mga bagong salta sa Pilipinas, yung availability ng pyesa. Ito, binuksan natin. Air filter, ADV PCX. No? Same lang, ADV PCX yung air filter. Itong bell, same din lang, pang ADV PCX din lang. No? Okay, pati ito yung ito. Drive face pulley, ito na yung assembly niya. Ultimo yung slider, ito. Yan, yung kumakapit dito sa mga kanto. Same din lang ng ADV at PCX. Ultimo sukat ng bola. Yan, ultimo yung sukat ng bola. Ganun na ganun din lang. So, alam naman natin, pagdating doon sa ADV PCX, nagkalat na yung mga pyesa, hindi ka na mahirapan pagdating sa mga ganito. Ito, pati yung mga bolts niya, no? Ito, 19, 22. Same din lang. Ito yung torque drive. Same din lang. No? Ayan, no? Same din lang to nung sa ADV tsaka PCX. So, parang yung component niya, yung sukat niya, pati yung bola niya, pati yung physical na, yung diameter niya, yung laki niya, same din lang nung ADV PCX. Yung belt, hindi ko pa lang nasusukat kasi wala akong stock dito. Pero, ewan ko, sa tansya nyo mga brother, ito yung itsura ng belt niya.
Sa tingin ko, parang ADV din lang to. Wala lang kasi akong stock ngayon ng belt ng ADV para pagtabihin ko sana para makita talaga natin. Pero mukhang ano rin to, parang sa ADV din to. So, more or less, kung yun din lang naman, madali na sa pyesa. Tapos yung gulong niya, standard size din lang naman. Yung gulong nito, ano ito 14 sa harap, tapos 13 sa likod. So, yung mga pang NMAX na gulong, pasok din siya dito. Air filter, yung mga brake levers, nagkagat naman na to, aftermarket. Yung disc brake, ganun din. So, in terms dun sa pyesa, wala tayong problema. Siguro, aabangan na lang natin magkaroon ng bracket para sa top box. Kasi nung una, iniisip ko kung parehas din lang ng PCX to. Pero, mukhang mas manipis yung dito niya. Yung sa PCX kasi tinatanggal to Yun na lang siguro yung abangan natin. Pero sigurado naman, nagagabas naman ng mga manufacturers katulad ng K3, ng DC, ng SEC, yung mga available dito sa One Moto Avenue. Naglalabas din sila ng mga top box bracket para dyan. So, yun. Side mirror, standard. So, yung mga nag-aalala tungkol sa availability ng pyesa, baka ganito, baka ganyan. Kaya natin binubuksan yung mga ganito. Hindi nga alam ni QJ Motor na binuksan natin. Baga na. Pero at least, di ba, nalaman natin talaga kung kumusta yung availability, at least yung mga basic na pyesa para sa motor na to. And there you have it, our practical, actual performance review ng ating Fortress 160. Again, available yan dito sa Motoshanggay PH. Magpa-reserve lang kayo. Pero base sa mga diniscuss natin na fuel consumption, availability ng pyesa, iba't ibang mga functions and features, at saka syempre yung presyo. Sulit nga ba ang motor na to? At sino sa inyo ang gusto magkaroon ng motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para mapanood mo yung full specs and features na to, panoorin mo isang vlog natin tungkol sa ATR 160. Pero ngayon, na-try na natin to, actual test na natin, I hope nakatulong sa inyong information na to. At kapag nakatulong, please don't forget to like this video, mag-comment ka, at saka i-follow mo na rin ang iba't ibang mga social media page natin katulad ng Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. So, your next video mga brother.